Bakit po sinasabi ninyo na ganun kayo kalapit ni Secretary, pero hindi nyo po alam kung ano ang nangyayari sa pagtanggap po ng pera? Hindi po ba kayo nagtanong kahit papano sa kanya kung saan po nanggaling yon? Dahil ganun po kayo ka-close yung sabi ninyo. Tulad po ng sinabi ko kanina, ma'am, pag utos na ginagawa ko lang po, hindi na po ako nag-uusisa. So para po kayong good soldier lang po. Parang kung gano'n na sabihin lang po, sir. Pero may power po kayong magsabi po kay Secretary kung or kay Senator na ngayon, De Lima, kung sino po ang mag-head ng Bucor or kung ganon po. Hindi ko lang po maintindihan bakit hindi po. naman po power yun, ma'am. Isinasuggest ko yung mga gustong magpatulong kay ma'am. Kung mailapipisto niya, sasabihin ko salamat. Kung hindi, wala naman problema, ma'am. So Hindi naman parang, yung power ko yun na porque nailagay niya dun is dahil sa utos ko, hindi po ganun, ma'am. parang suggestion nyo lang po sa Suggestion kanya lang yun. po, kung matulungan niya yung nagpapatulong sa akin, edi magpapasalamat po kami ng natulungan niya, ma'am. Balik po tayo sa Bilibid. Sabi nyo po, hindi po kayo nakapasok doon sa loob. Or 3 beses lang kayo nakapasok. Pero Yes, hindi yes, nyo po ma'am. alam kung ano nangyayari, kung ano ang mga transaksyon na nangyari sa loob. Opo, Hindi ma'am. po kayo witness. Bakit po kaya kayo binanggit ng mga witnesses natin na para pong lumalabas po na kayo ang bagman? Yan nga po ang hindi ko maintindihan sa kanila, ma'am. Dahil sa totoo lang po, 4 na po apo ko, kahit mamatay silang 4, never kong nakita ang mga taong nag-aano sa akin. Never kong nakausap ang mga yan. So, Mr. Dayan, kung wala naman po pala kayong tinatago, bakit po kayo hindi pumunta dito nung una kayong tinawag? Tulad ng sinabi ko po, nauna po ang takot ko, kaya nasunod ko yung magtago ka lang, sabi ni Madam. Kanino po kayo natatakot? Marami akong kinakatakutan, ma'am. Sino-sino po sila? Mga ibang politiko doon sa amin, ma'am. Ang akala nila ako ang nagdawit sa kanila sa matrix na pinalabas ni Presidente. So itong takot na to, nung huli na lang to, nung naglabasan na yung mga issue, Mr. Dayan? Hindi po, ma'am. Yung natakot ako talaga doon sa mga nagsasabi na ako daw ang nagdawit sa pangalan nila doon sa matrix na pinalabas ng ating Presidente. So ngayon po, gusto nyo po umuwi, hindi po kayo natatakot ngayon pagkatapos nitong testimony? At least nyo dito? nalinis ko na po yung pangalan ko dito, kahit hindi nyo po napaniwala yung ibang testimony ko, okay lang po. Ang ibig ko po sabihin, sabi nyo po natatakot kayo sa mga Dati na po yun, ma'am. Naubos na yung takot ko sa bundok. Inubos na ng lamok, ma'am. So ngayon po, gusto nyo pong umuwi. Yes, ma'am. Kahit na po sinasabi po nila baka hindi po kayo safe pag umuwi kayo. Diyos na ang bahala, ma'am. Bakit po nagbago po ang ating ngayon? Uubos na po yung takot ko, sir, ma'am. So, madaming mga questions pa na pwedeng tanungin as to the truthfulness of the testimony of Mr. Dayan. But I would like to leave, Mr. Chair, I would like to leave that to the DOJ and to eventually to the courts as to finding out the truth. At least po, kahit papano, narinig po natin ang side ni Mr. Dayan dito. As to kung sino po ang nagsasabi ng totoo, bahala na po later on ang korte kung umabot man po sa korte ito. Mr. Chairman, that's all. That's Thank you. noted. The observation of the Honorable Ferrer is noted. Sino ang next is Honorable Tampunting. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon sa ating mga bisita. Partikular na kay Ronnie Dayan na matagal na inaantay ng committee ito. At mabuti naman at nawala na yung takot mo. At ikaw ay nahuli at sumuko ng maayos at nandito na. May tanong ako. Marunong ka ba magbarel at mahilig ka sa barel at marami kang barel?
Wala po akong baril, sir. Marunong lang akong pumutok nung sumasama ako, nagpa-firing sila. Tinuturuan mo ba si Senator De Lima bumaril? Sino po? Si Senator De Lima, tinuturuan mo ba siya bumaril nung kayo'y naka-intensity 5 pa? Hindi po, sir. Never po. mo siya tinuruan. Opo, sir. So, walang katotohanan yung storya na minsan ay pinaputokan mo mga hindi mo kaibigan sa Pangasinan at ang mga kalaban mo at may kasama ka pa raw mga taga-NBI. Hindi totoo yan. Hindi po totoo yan, sir. Na may kasama akong iba na pinaputukan namin yung mga hindi po totoo yan. Anong kalye sa Parañaque at anong subdivision nakatira si Senator De Lima? Doon sa South Bay Drive, sir, corner. Malapit lang po sa inyo, sir. Alam ko po yung bahay nyo. Mabuti naman at yun ang susunod tatanong ko. So, sumasama ka pag nag-jogging si Senator De Lima? Opo, sir. Opo. At ganong katagal mo kasama si Senator at pati sa kotse kasama mo siya? Medyo matagal din po, sir. Tanong, may access ka ba sa trabaho niya bilang DOJ Secretary? Meaning, may mga papeles ka bang nahawakan? May mga nakikialam ka ba sa trabaho niya bilang DOJ? At minsan may nakikiusap sa iyo at ikaw ay nakikialam. Sa trabaho niya po, hindi po ako nakikialam, sir. Ano ang hanggang saan ang trabaho mo kay Senator De Lima? Hanggang pagbabantay at pagsisecure lang po sa kanya, sir. So talagang binabantay mo siya at sinisecure mo. Opo, sir. Particular na pagpupunta siya sa NBP. Opo, sir. Pagpupunta siya NBP. Opo. Okay. Pag pupunta siya ng NBP, pag pumibisita siya sa mga preso, kasama ka? Mga ilang beses lang po, hindi tuwing punta namin ay sumasama ako sa loob dun sa mga presuhan. Pero sumasama ka? Opo. Tanong, sabi mo kanina, hindi mo kilala si JB Sebastian. Opo, sir. Pero sinasamahan mo siya at maraming beses, inamin ni JB, binibisita siya ni Senator De Lima sa kanyang selda. So paano mo hindi kilala si JB? Noong unang punta namin sa loob ng ni JB, sir, iniwanan ko na po doon si Sergeant Ernest saka si Sergeant Sanchez. Lumabas na po ako. Okay. So, kilala mo si JB? Nakikilala ko lang, sir, sa pangalan, pero sa mukha hindi ko pa po nakita. So, ni minsan hindi ka sumama sa pagpasok sa selda? Sa kubol niya, sir, hindi po. At totoo yung sinasabi ni JB na minsan ay umabot 1 o 2 oras siya sa kwarto, sa kubol ni JB. Hindi ko po na maano yan, sir, kung gaano katagal si ma'am nag-stay doon. Okay. At kaya ni minsan, sa daming beses siya pumunta ron, hindi mo nakita ang anyo ni JB Sebastian. Hindi po, sir. Okay. Pumunta tayo sa pera kay Kerwin. 5 beses mo pinuntahan si Kerwin, nagkita kayo sa parking lot, totoo? Opo, sir. Doon sa 5 beses, na iutusan ka ni Senator De Lima sa testimonyo mo kanina, ay ang sabi mo, hindi mo alam na yan ay galing sa droga. Totoo ba yan o hindi? Hindi ko po alam talaga, sir, na galing sa droga yon. Sa 5 beses. Opo. Naghinala na ako doon sa pang-4 sa pang-5. Bakit ka nagkaroon ng hinala? Parang sabi ko, sir, bakit puro siya na lang palagi ang pinupuntahan ko at nagbibigay? Ano kaya ito? Baka ang isip ko, sir, baka ito yung sinasabi ni ma'am na engineer. Saan pumasok yung word na engineer? Kailan niya sinasabing engineer? Wala naman siya sinabing engineer. Yung sinabi ko lang kasi noon, nung malapit yung ang magsusupport daw sa kanya, engineer, architect, yung mga ganun, sir. Yung mga businessman, yung mga ganun. Okay. At yun ay nung kampanya na noong 2016. Opo. Saka yung nung nagbabalak pa siya na kakandidato, paano katatakbo, ma'am? Wala kang pera, sabi ko. Marami naman tayong kakilalang mga supporters. At doon sa pang-4 at pang-5, nagduda ka na yan ay posibleng drug money. Nung dinala mo yan kay Senator De Lima,
Ito ba'y sinabi mo sa kanya yung iyong hinala? Hindi na sir, basta yung pagkakuha ko yung pinapakuha niya, dinidiretso ko na lang ibinibigay sa kanya. Hindi ko na po siya inosisa. Basta kung anong inutos sa'yo ay iyong binibigay Yung at po- ginagawa. Yun na lang po ang ginagawa ko sir. Magkano total ng 5 kuha mong pera Hindi kay... ko po alam sir kung magkano yung total na binigay sa akin. Basta binibigay yung bag, hindi naman sinasabi sa akin kung magkano yun. Basta ang sabi lang, ito na yung para kay ma'am. At masasabi mo ba sa committee to na hindi alam ni Senator De Lima o alam ni Senator De Lima na yan ay nanggagaling sa droga? Malamang alam po. Bakit mo nasasabi yun? Bakit lang siya lang po yung tao na yun? Tapos itong recently lang sir, sir, na na pumutok na yung ni Kerwin, yung drug lord pala. So, ngayon, nung binibigay mo, tingin mo alam na niya yun? Na drug man yun? Wala pa akong idea sir kung alam niya na sa drug yun. Hindi ko lang po alam sir. At pero dito sa kay Kerwin, marami ba bang beses na nagbigay ka ng pera kay Senator De Lima na nagagaling sa ibang tao? Wala po yan. Wala na po sir. Ni minsan? Wala po. So hindi totoo yung sinasabi ng mga iba't ibang mga testigo na nag-testify nung mga naunang hearing sa committee to na sa iyo inaabot at ikaw ang taga-abot kay Senator De Lima. Hindi po totoo yun sir. So 5 beses mo lang siya binigyan ng pera sa haba ng iyong paninilbi kay Senator De Lima. 5 beses lang. Wala pong totoo yan sir. Wala pa akong pinagtatanggapang iba bukod kay Kerwin. At tingin mo, bakit nila sasabihin yun? At ikaw ang ituturo nila? Alam nila kasi sir na ako ay nakatago eh. Kaya kaya nilang gawin ko anong gusto lang sabihin. Sila malaya sila kasi nandito po sila sa harap ninyo. Ako wala ako. So tingin mo Kaya lahat sila ako nang idiniin talaga nila. So tingin mo lahat sila ay nagsisinungaling? Talagang ganun sir kasi yung mga nag-testify bukod kay Ragos, yun lang ang kilala ko. Yung mga Durano, yung mga drug lords na yan, hindi ko pa sila nakikita sa personal. Ang tanong bakit ka naman ang dapat namin paniwalaan? Ay, hindi ko po kayo pinipirsa sir na paniwalaan nyo ako. Basta ang nagpunta ko dito para magsabi sa inyo kung ano totoo. Meron ka bang ebidensya na pwedeng ipakita na talagang sila ay nagsisinungaling at yung sinasabi mo tama? Wala naman po sir. O salta mo lang Wala at po ako saltanda? sir. Wala nang iba? Wala po sir. Wala po akong ebidensya na maipakita sa inyo. So wala ka. Yan lang. Yung salta mo lang. Opo sir. Okay? So, alam nyo, talagang marami nagdududa sa iyong testimonya at tingin nga nila na marami kang sinasabing totoo at marami ka ring tinatago. Kaya medyo nagdududa at yung mga iba dito ay question ang iyong kredibilidad. Pero huling tanong ko na sa iyo, Ronnie. May mga kumakalat na may mga sex video daw umiikot at ikaw ay kasama. At may mga nagpapatunay niyan at may mga nag-testify earlier na ikaw yon. Ang gusto ko lang malaman, totoo ba o hindi? And I would like to remind you, bago ko sumagot, that you are under oath. At kung ikaw ay hindi magsasabi ng totoo, lahat ng sinabi mong totoo dito ay pwedeng mabaliktad. Hindi po totoo yung may video 6 kami. Wala po akong natatandaan na binidyo ko po habang kami nagsisix. Kung mayroon mang nakakuha, hindi po galing sa cellphone ko yung lumalabas na 6 video na yun, sir.